Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nagkaroon na ng kampyon dito sa Grand Chess Tour Finals. Ang pinaglabanan nila ay $150,000 at dahil ito po ay pinali na, ang matatalo, not bad, $100,000 pa rin. Grabe, yung $100,000 mahigit 5 milyong piso sa atin yon. Ano pa yung, 8 milyong piso o 9 milyong piso ang katumbas ng $150,000? Compute nyo na lang po mga kamatsas, big time po ang Grand Chess Tour. At umabot na sila sa tiebreaker blitz games dahil yung long games nila puro tabla. Dito po tayo i-analyze natin yung crucial part na talagang nagkakalugan sila at nagkapisakan. Okay po, simulan natin dito. White si MBL ang ginawa, nag E4. C5 si Fabi, Cecilia, Knight F3. Nag-Knight C6, D4, pinasok talaga ang linyadong open Sicilian. Nag-E5, papunta na po sa Sveshnikov variation. Knight B5 para palulundagin ang Knight sa D6. Hinaharangan talaga ng pawn yan para hindi maukupa ang D6 square. At nag-Knight C3, ayan, para idediretso yung Knight dyan. Kung hindi pipigilan, dediretso po talaga yan at manggugulo yan. May Knight C7. Nag-A6, ini-istorbo kagad yung knight na yan para umatras kagad. Knight A3, Knight F6 at dito nag-Bishop G5, pin muna para anytime pag kinapture yan ay talagang buong-buong makuha ng puti ang D5 square. At nag-B5 na, syempre magbi-B4 po yan, dodobolen, kinapture na yung knight, kinapture ng pawn. Okay, bagamat ito po ay double pawn sa ganyang Sveshnikov pawn structure, pero ine-F5 naman yan para mawala ang double pawn. Nag-Knight D5 na, syempre iwas kasi dodoboli na eh. At nag-F5 na nga po. No? Gusto kagad ni Fabi malinis ang kanyang pawn structure, maalis kagad ang double pawn, at nag-Bishop D3 para depensahan ang pawn. Bishop E6 develop. Okay, para may pressure din sa pawn, hindi basta makaka-capture sa F5 dahil syempre may beaten sa knight. At nag-castling, Bishop G7. Ayan, parang ano po ito eh, Cecilia Najdorf din na napakalawak na po ng teorya. Talagang umaabot ng 20 to 30 moves na bookline pa rin. Ganyan po ang Sveshnikov. Bishop G7, okay, para ready na rin na magka-castling. At dito nag-Queen H5. Ayan, at okay, pressure din dyan mamaya. Inaabangan talaga dito ni MBL. Sige, maglanding ka ng castling dyan. Nag-Rook B8 muna. Naghinay-hinay muna si Fabi na wag munang mag-castling. Parang iba ang pakiramdam niya. Ang nakikita ko nga dito mga kamatsas pag nag-castling, paki-imagine nyo po, parang tipong may capture dito eh. Na kapag kumapture dito, yung tipong may F6, para ma-open yung diagonal, may threatening matchas. Kaya sa madaling sabi, itong Queen H5 ay parang pang-abala na huwag basta-basta makapag-castling. Naalala ko po yung game na kapopost ko lang sa Facebook, matchas. Yung pinipigilan ko mag-castling yung kalaban ko sa kabila ng lugi ako ng 2 pawns tapos quality down pa ako. Ang ganda ng ideas noon mga kamatchas. Sana mapanood nyo. So Rook B8 at nag-C3. Ayan, para pamigil na sa paparating na B4. At yung knight din, ang purpose po ng C3, theory ito, no? Idea talaga sa Sveshnikov sa white, yung iniikot yung knight para mailagay sa tamang square. Yan po ang mga latag niyan eh. At nag-F4 na, ayun. Kasi po itong F4 ay maagang pamigil sa activation ng knight. Umiikot kasi yan dyan eh. So kumbaga dito itong F4 pang patamad. Kumbaga tatamarin na, maisip mo na ay pag nandito wala na akong knight E3. Parang pampauma yung F4 eh. May effect na gano'n ano. Pero bookline pa rin yan. At nag-knight C2, nag-A5. Ayun. Talagang ipinorma muna ni Fabi yung pang-abang niya na maka-atake sa queen side. Pero yung A5 po na yan ang lumalabas na bookline, no? Nawala po kagad sa talaan ng aklat. Dahil ang naka-record pa dito ay Bishop takes D5 ang palagian. Pangalawa yung castling. Yan, ang purpose din pala ng F4 para wala ring capture doon pag nag-castling na. Makaiwas na sa may mga ganun-ganun eh, no? Matimingan pa ng ganun. Okay, tapos pangatlong tira ay H6. Yan yung mga naka-record pa. Pero nag-A5 dito, novelty. Talagang bagong luto ni Fabi. At nag-B4, sinabayan. Nag-castling lang. At nag-A4, talaga grabe si MBL. Pangwasakan po yung gusto niyang idea.
At kinapture lang ni Fabi, nag-rook takes A4, nag-H6. Ayan, para ang nakikita ko po sa H6, syempre, na kapag kinapture yung knight, capture walang nakabitin na pawn doon na tipong mamamatcha sa block. So, ginanyan muna ni Fabi. At the same time, may nakikita rin po akong Queen G5 idea na pang queen to queen at man-neutralize ang nakakailang na queen na yan dyan. Palaging nakaabang, nakabadya ng hindi maganda pag nandyan sa loob eh. Kinapture na yung pawn sa A5 at nag-knight takes A5. Knight B4, ayan, para talagang malaro ni MBL yung kanyang mga yoka babs. At nag-rook C8, ayun, pressure lang sa weak. Mahina to, weak C-pawn. At nag-rook D1. Yan na yung mga binibili. Ito na po yung sinasabi ko mga binibiling mga paislog-islog pero may laman sigurado. Ayan, rook D1 ay, ayun, no, parang tagus yan hanggang dito sa D6 pressure eh. Sa D-file, ano? At dito nag-king H8. Yan na nga po ang isa pa sa binibiling mga tulog, tahimik na tira, pero maingay yan mamaya. May mga laman yan eh. Grabe, mga mamaw naglalaro eh. Bishop E2, ayan na nga po, no? Unti-unting tinatanggal ang mga bara-bara sa D-file at nag-knight B3 na. Okay, so ito pong knight B3, nagagandahan ako kasi yung nasa gilid na knight ay wala gaanong purpose, function, ilalagay po sa mas mainam na square para, ayun na, magkakaroon pa ng double attack. Ma-threat pa yung tore, may pressure sa E4, at dito nag-rook A7, kinontrol ni Fabi yung 7th rank. At, sorry, ni MBL pala, sorry po, nalito na ako na pagpalit ko. Knight C5 si Fabi, threat ang pawn sa E4, at nag-bishop F3, no? Hinay-hinay muna, depensa muna, wala pang atake. Nag-knight D7 si Fabi. Ayan, at nabad mo ban siya ng computer. Dapat daw po ang tira dito ay Queen G5. Ayan na nga po yung aking sinabi kanina. Isa po sa idea ng H6 na maganda is to play Queen G5. Na dito kasi, imagine niyo pag kinapture-capture, yung pawn pupunta dyan, makaka G4. May mga ganun, ano? So, malaki ang potential na makapag-create pa ng panibagong malakas na pressure. Okay. Pero balik tayo mga kamatsas, at ang ginawa ay knight D7. Okay, tinakpan muna ni Fabi yung control ng puti sa 7th rank, at the same time aligning din sa pressure, no? Nire-renew niya yung pressure sa C3 at nag-H3 muna. Ayan, siguro ganon, bishop G4 mamaya. At nag-rook C4. Okay, so pressure. Pero another questionable move na naman po sa computer is stockfish. Dahil ang nakikita ng computer dito ay knight F6 lamang ang mainam. Okay, knight F6 pag kinain-kain. Okay. Kasi ang nakikita ko dyan, knight F6 kain-kain. Pag kinapture yon may rook takes C3. Babagsak na yung weak C3 pawn. Okay, pero nag-rook C4 dito si Fabi at nag-rook E1. Ayun, parang medyo confused na rin po sa position si MBL na pa-rook E1. Pero ang accurate daw is bishop G4. Ituloy pa rin pala talaga to. Bishop G4 pala. Okay, medyo malalim lang, no? Kasi parang tipong kakapturein yung pawn sa E4. Tuloy nga natin mga kamatsas, na-curious lang ako. Paano pag kinapture ito? Ano laman? Takes, tapos knight C7. Ite-threat yun. Okay, na halimbawa, paano didepensahan to? O halimbawa, knight C5 para suporta sa E6, magna-knight D3. Naku, lalim. Napakalalim. Mahirap makita. Hindi madaling makita sa matayan natin, mga kamatsas. Kaya dito lang tayo sa pang-human eye. Rook E1. Idea ni MBL pa rin is to play bishop G4, pero this time, yung pawn sa E4 ay depensado na. Yun ang ibig sabihin ng rook E1 ni MBL. Bishop G4 pa rin naman siya eh. Nag-queen G5. Inunahan na kagad ni Fabi at kinapture, capture, at nag-rook A6. Ayun, okay. Yan naman po natanaw dito ni MBL na kaya kung bakit kinapture niya, parang tipong babagsak yata yung pawn sa D6. Nag-rook C8, bumaterya, kinapture na, and then nag-bishop F8. Sakto pa rin. Rook A6 ilag at grabe. What a fantastic move by Fabi. Gustong-gusto ng computer po ang ginawa niya. Brilliant sacrifice. Exchange quality down. Takes. Nakapin pa. Grabe, di ko napansin yun Yun ang diferensya ng mamawan. Yan ang diferensya ng mga mamaw na tira. May tuhog nga pala.
So ang time control po nilang natitira dito, 18 seconds kay Fabi, 14 seconds kay MBL. So dying seconds, mahirap na rin. Rook D1, brilliant, ilag sa pin. At nag-knight C5 muna. Bakit po? Buong buo ang knight sa C3 pero halimbawa capturing yan, ito po kasi yung laman. May rook takes bishop, capture, and then rook takes D7. So opposite colored bishop pa mananatiling equal. Pero parang medyo magulo pa, no? Bishop D4 may nakikita akong check tapos capture dito, mga ganun-ganon. So may mga gulo-gulo pa pero H4 ang nakikita ko pasingaw para maka-king H3, king G4. Ayan, pasensya na po ha. Yan na po yung sa mga nakikita namin pag gaganyan na mabilisan. Okay, so may rook takes. Kaya ginawa ni Fabi, nag-knight C5 muna siya para i-threat muna yung tore. Tapos anytime naman yung knight C3 ay nakabitin. Pero practical, kailangan na po yan. Kasi po kung iiwas lang ng iwas ka-capturein, lalabas. 2 minor pieces sa isang tore. Wala na, delikado. Kailangang ibalik yan. Puwersado yan. Kinapture ng pawn para po walang knight D5, nag-knight E2. Yun nga lang, kahit papaano, syempre double pawn pa rin. King G7 at nag-rook B1, bishop A5 at nag-rook C1 pin, king F6, G3 at nag-bishop B6. Ayan, yan naman ang target ni Fabi. Yung diagonal na yan to give pressure. At dito po nag-king G2, rook D8 para mag-rook D2, nag-rook B1, istorbo muna sa bishop, rook D6 depensa. At dito po bagamat equal nakikita natin pero sa pamamagitan ng time factor, nagpipilitan sila. Knight C1, kumbaga, meron silang gustong patunayan sino mas matibay sa atin sa dying pressure or dying time pressure. Yan tuloy Tuloy yan laban. Dying pressure attack. Okay, nag-H4 so magpo-produce ng pass pawn. Kinapture lang po, capture. Ayan na nga. So ayan na nga yung may pass pawn na nga. So knight D7, knight E2, develop din knight. Doon iikot. Nag-knight G1, bishop D4, tinirect muna ang tore, rook B7, knight G6, threat ang H4, at nag-H5, knight H4, check pumasok. King F1, yan po ang blunderacious move dito sa dying seconds na to. Dapat daw po ang tira is king H3. Na ibibigay talaga ng puti yung pawn sa F2 and then rook B2 and then bishop to E1. Kasi pag kinapture to may capture din dun Pero napakahirap po makita sa dying seconds yung ganitong kalikaw. Ang hirap nito, lalo na ibibigay yung pawn, masakit yun, masakit sa mata. Lalo na dying seconds, syempre king F1, kung ako baka mapaking F1 din ako dito. Kasi kahit pa paano yung king nakasupport sa F2 and then pag kinapture naman, capture parang unang tingin, safe di ba? Pero dito, mga kamatsas, ayun, natumbukan dito ni Fabi ang napakalakas sa tira. Sige po, pakiguess nyo ginawa ni Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Rook A6, good move. May kalikot ng check sa baba. At kapag chumek, king E2 may kain doon. Ay, bitin ang knight. Grabe, isang tira lang, Isang tira lang. Nag-H6, kumbaga dito. Sige, bahala ka dyan. Gulo-gulo ang gusto dito na mangyari ni MBL. Chumek pa rin, king E2, rook takes. Hindi man lang natakot dito si Fabi kasi po meron naman siyang knight G6 para saluhin ang paspo na yan. At dito nag-rook A8 para tutulungang makapag-promote. Pero king G7 talagang grabe. Ayan. Hindi makapromote. Check, king H8 lang, and then patay na po ang pag-asa. Paano ngayon yan? Nag-bishop H5. So, mga last chances na po pwedeng makagulo-gulo, pero nag-rook G5 lang. Kumbaga, sige. Yan ang gusto mo, kainin mo, kainin mo. Kinain nga kain, pero hindi na maka-check-check pa, nakatali para kakadepensa, king F3 and then rook G7 para puwersahin na po talagang mawala ang tori dyan at makuha na ang pawn. Dito po sinuko na ni MVL. Grabe, galing ni Fabi Grabe, ang pantibag dito kay Fabi si si Magnus Di ba? Pag si Magnus ang kalaban ni Fabi, talagang yan, nakakalog. Pero dito kay MBL, parang angat-angat pa yung tira niya Ayan, at ito pa, isang game pa mga kamatsas para masulit natin ang
nakakuha ng 150,000 US dollars. White uli dito si MBL sa crucial game na to at nag-E4, C5. Aba, naulit yata. Naulit. Okay. Gumanon, Knight F6. Naulit, B5, kinain, Knight D5. Aba, parang naulit ano? Parang naulit, Bishop D3, Bishop E6, castling. Ayun, ang diferensya. Inaabangan ko, parang baka ako nagkamali lang ako eh. Pero, ito po talaga. O, kanina, ang tinira, kung matatandaan nyo po, ay Bishop G7. Tapos, ang ginawa ni MVL is Queen H5. Pero this time, tinagpas na kagad ni Fabi yung Knight sa D5. O, hindi po naulit ito ha. Naulit ang opening pero may pagkakaiba. Nag-Knight E7, okay. Threat ang pawn. Nag-C4. At nag-E4. At sa usapang novelty, bookline pa ba? Bookline na bookline. So, E4, threat muna ang Bishop. Bishop E2 at nag-Bishop G7. Ayun, merong kagad timing. At nag-Queen D2, kinapture ang pawn C4, Knight takes C4, and nag-castling. Ayan, talagang grabe. Bookline na bookline talaga. Sa ganito pong level, naku, para kang nagbabasa ng libro, alam na aral nila yung mga linya-linya. Wala kang itatago sa kanila eh. Queen F4, tineret ang pawn D6. Yan naman ang lumalabas na new move ni MBL. Kanina si Fabi yung nag-novelty eh. O this time si MBL naman. Ang tira po dito lagi ay Rook AD1, Rook AC1, Rook AB1, Rook FD1. Ayun, yan ang mga nagawa na. Pero itong Queen F4 bago. At ginawa dito ni Fabi since iniwanan ng pawn D5, nakipagsabayan siya. At pawn F5 ang kinapture. Bad move. Dapat daw po is Queen takes D6. Okay. Pero nag-Queen takes F5, Knight E7. So, hindi pwedeng capturing to. May D5 double. Queen H5 and then D5. Yun ang kaibahan. Nagkaroon po ng napaka-solid center considered pass pawn yan mamaya. Rook D1, pin muna and nag-F5. Okay, para pagtibayan, may F4 pa ako nakikita. Mga ganun, tibay ni Fabi talaga. Nag-B3 para pag umalis yung knight, wala nang beaten sa pawn B2. At nag-King H8. Ayan na naman, no? Tinira na naman ni Fabi yung King H8 niya. Ito po, no, kaya siya nag-F5 para ma-secure yung solid na E4 pawn niya. And then may papagapang na D4, D3. Napakalakas po ng sentro. Nag-G3 para maiwasan yung paparating na F4 dahil very solid din tong isang to. At nag-Queen C7 ay kakapture na yan. Knight E3, nag-D4. Yan na nga po ang masakit dito. Yan ang masakit dito sa puti. Mag-D3 na. Kukulungin ng bishop. Knight C4. Talaga? Ayun ang teka muna. Bakit hindi nag-D3? Bakit pag nag-D3? Ganito na gagawin. Kain, sabay kain. Okay, pero one piece up pa rin ang block na eh. One piece up na rin, lamang na rin ang block eh. Pero, nag-Knight D5 muna, hindi mo na tinuluyan at ang plano ay magda-Knight C3. Okay? Nag-Bishop G4. Okay, pag kinapture may bawi doon. Yan, naghahanap dito si MBL ng mga posibilidad ng mga counter. Bumalik ulit, pero this time, hindi na sa E2, sa H3 na. Nakawala ang bishop. Pero dahil nga po may center pawn na ganyan, iba ang halaga ng center pawn talaga. Rook D5, idea is to play F4. Rook E1, in-invite pa talaga ni MBL. Sige. Pero ayaw, nag-Rook C5 muna. Naku po, ito pa nakikita ko mukhang i-exchange na naman ni Fabi yung Rook sa Knight. Bishop G2, Knight D5 muna ulit. Okay, Knight C3 pa parating, Queen G5, Knight C3. Pasok, Rook D2, depensa sa pawn at nag-F4. Naku po, grabe. Binakbakan. Okay, may threat sa queen. Obligadong umilag. Binakbakan ng pass pawns. Okay, Bishop H3 and then Queen C6. Yan ang mga binibiling pa islog-islog. Ito po idea. Mag-E3, pag kinapture, imagine niyo po may F2, discovered check. Kaya yung simpleng Queen C6, mabigat ang laman. Nag-Queen E6. Gusto ko agad tanggalin ni MBL yan. Tinanggap naman ni Fabi dahil na-realize niya na overwhelming advantage na siya sa pwestuhan ng endgame na to. Nag-D3. Tingnan nyo po kung gaano ka napaka-solid ng mga pawns na nakarating dyan. Knight E3.
Knight E2. Aw, ito pa. Mangtuturok na mga kamanchas. Oh, mga kamanchas pala, mga kamanchas na nasabi ko. Mangtuturok na. Bishop D4, kakapturin na yung knight. At nag-bishop C4. Aray ko, grabe. Walang kabuhay-buhay. At dito nag-A5 kasi naka-threat. Nag-rook F1, A4, so di pwedeng capturein. At nag-rook D2, A3. Naku po naman, grabe itong A3. Tanggalin mo lang ampon, mapanganib na kagad. So yung A3, nilagyan muna ng pang-abang dyan. Walang magawa yung bishop, oh. Nag-G4 para makagawa-gawa ng singaw-singaw, King G7. Ayan, pupunta. Grabe, inuunti-unti lang, no? Yan ang mga tears of joy. Yan ang mga tira. Rook F2, H5. Naku po, bubutasin naman tong king side. GH5, Rook H5. So, ito na naman po yung nakikita kong another pressure na ibibitaw. Wala na, nainis na. Talagang naubos ang pasensya dito ni MBL. Ubos na ubos. Kinapture na yung pawn. Capture, Rook C5. Ayun na nga po, mamatyasin sa ilalim. Nag-H3 para may pasingaw. And the last simple move, Knight G3 check. Nag-resign na po. Bakit? Pag nag-King H2, may Knight E4. And then pagka gumanon, may check. At pagka kahit saan pumunta mapaking G1, may check, ganon, matikambing, double pa. Deserve na deserve ni Fabi ang 150,000 US dollars, mga kamatyas. Isang bahay kagad yun. Grabe, no? Pag magaling ka talaga sa chess, talagang kaya pag gumaling ka, yung marami ka ng imbitasyon, kasi talagang kitang-kitang malakas ka, mataas rating mo, wala na po. Napakadali ng pera sa mga ganitong level. Napakadali ng pera sa kanila, no? Yun nga lang, ang challenge, kailangan mong maabot yung lakas nila. Kailangan magaling ka talaga magbasa ng posisyon. Sana all. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang pagtatapos ng Grand Chess Tour Finals. At anuman po ang inyong suggestion sa loobin, lapag nyo lang po yung mga request nyo sa comment section below. Magkita-kita pa tayo, God willing, sa mga susunod pang chess updates.